Hello sa lahat. Meron na naman tayo rito. Cherry o Cherry Mobile Aquatab Ultra. From Tagaytay yung nagpagawa sa atin ito. Ang sabi sa akin, wala daw itong display. Ganito yung palaging sakit ng mga ganitong model na biglang nawawala yung display. May mga video na ako na ginawa tungkol sa mga ganitong problema. Pero dito sa video natin ngayon, meron akong bagong isi-share sa inyo na talagang makakatulong. Mamaya ipapakita ko. Sa ngayon, umpisa na muna natin itong gawin. So makikita nyo dyan na kinabitan ko ito ng charger. Then ang charging rate nito 0 tapos 0.1 paulit-ulit. So parang walang battery na nakakabit. Ang ginawa ko, dinisassemble ko muna ito para ma-check yung loob kung ano yung naging problema. Pag open ko nito, nakita ko na hindi nakakabit yung flex ng para sa desktop charger. Then sa battery, makikita na naka-disconnect din ito. So possible na may tumingin nito. Then tinanong ko yung nagpagawa, ang sabi sa akin may tumingin na daw nito. Sunod, kinabit ko muna yung battery. Then tinesting ko uling i-charge. Naramdaman ko na nag-vibrate ito. Then sa charging rate, makikita na nag 2.0 na ito. So bali maaaring good ang mainboard nito. Yan ang problema lang talaga nito, walang display. Sunod, tinanggal ko muna yung battery para ma-check ko yung flex cable. Then syempre, basic moves muna. Sinubukan ko munang nilinis o linisan yung pins ng flex cable. Then iti-test ko na muna. Makikita dyan na wala pa rin itong display. So dapat dyan lalabas yung charging logo. So pag ganyan, kailangan ng palitan yung flex cable. Based sa experience ko sa mga ganitong model o unit, mayroon itong tatlong klase ng flex cable. Katulad dito sa ginagawa ko, P30-M70. Wala kayong mabibili sa market niyan. Then may kamuka din yan. Na ang flex code naman ay P30-M50 o BL2554. So wala rin kayong mabibili sa market niyan. At ang pang-last na P30-M50 o BL2441. So ito, available ito sa market. Then ang good news dito, maaari nyo itong ipang-replace sa BL2554 at P30-M70. Subok ko na yan 100%. Ngayon, papalitan ko na yung flex cable. Then testing na. So makikita dyan na nagkaroon na ito ng display. So pag ganyan, goods na yan. Then ipa-power on ko na para ma-check kung gumagana pa yung touchscreen nito o kung naita-touch pa ito. So all working na. Hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ko ito i-reassemble. Ang mahalaga rito, nakita natin kung paano i-resolve yung problema. So hanggang dito na lang muna. Sana nakatulong tong video natin at may natutunan tayo kahit na konti. Lalong-lalo na sa mga bagong tulad natin. At hi and hello na sa mga tropa, sa mga master, sa mga nag-upload ng mga totoong impormasyon, sa mga sumusuporta at mga nagtitiwalang magpagawa sa atin. Ayun. Thank you sa inyong lahat. At yun, okay na to. Okay. Okay.